Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, particularly po sa aklat ng uh, Daniel and the Revelation. No? Ngunit ito po ay mag-cover sa buong aklat ng Bible, but we will be focusing on the prophecies of Daniel and the Revelation. Sa gabi pong ito mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong purihin ang ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon na muli po siyang mapasalamatan, muli po siyang ating mapuri, no? At mapag-aralan ang kanyang mga salita upang ito po, no, ay maging dagdag kalakasan sa atin pong pananampalataya. Kaya po sa gabi pong ito ay atin pong sisimulan, no, ang atin pong pag-aaral sa isa pong panalangin. Nanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin hanggang sa mga oras na ito. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal at sa iyong pong paggabay. Pagsama po sa amin sa buong maghapon na kami po ay iyong iningatan at muli po kaming nabigyan ng pagkakataon na mapag-aralan ang iyong mga salita. Sa gabi pong ito, Panginoon, ay gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan upang ang lahat ng aming mapag-aralan na ito ay aming maintindihan at maging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome, no, dito po sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, and we will be studying the book of Daniel and the Revelation. Sa previous po natin na mga studies ay atin pong napag-aralan, no, ang mga bahagi, no, ng Daniel, books of Daniel and the Revelation. At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang kahalagahan, no, ng salita po ng Panginoon. At sa gabi pong ito ay atin pong pag-aaralan, no? Magkakaroon po tayo ng recap, mga kapatid, mga kaibigan, patungkol po, no, sa mga lalo na po sa last topic po na ating napag-usapan sa mga nakaraang panahon, no? Nagkaroon po tayo ng pagtitigil ng ating pag-aaral dahil po, no, sa ating pagiging busy, no, as a elementary school teacher po mga kapatid. Nag-prepare po kami para po sa graduation ng aming mga student, especially po na po humahawak sa grade 6 students. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan, no, sa gabing ito ang i-recap po natin yung last po natin na ating napag-usapan po mga kaibigan. At atin pong last na topic mga kaibigan is about the gift of prophecy. No? Nakita po natin dito mga kaibigan yung tinatawag na gift ng Panginoon, no, sa kanyang bayan. It is the restoration of the gift of prophecy. Lalo na po mga kaibigan, mga kapatid, na nandito po tayo, naninirahan sa huling kapanahunan, kung saan ang dami pong mga panlilinlang, no, sa sanlibutan. Ang dami pong mga panlilinlang, mga maling pagtuturo. And we have also the importance of the gift of prophecy. Lalo na po that we are living in the end of time, no, or the time of the end, mga kaibigan, where the prophecies both in Daniel and Revelation are being fulfilled before our very own eyes, no?
Ito po ay nagaganap mismo mga kaibigan, mga kapatid sa atin pong kapanahunan. Kaya napaka-importante po no na magkaroon po tayo ng tinatawag na gift of prophecy at ito po yung magiging gabay po natin no upang tayo po ay hindi po magkaroon ng private interpretation no na tayo po ay hindi gagawa ng ating sariling mga interpretasyon patungkol po no sa mga symbolism na makikita po natin sa books of Daniel and Revelation. Mahirap po mga kaibigan, mga kapatid, pag wala pong gift of prophecy, pag wala pong guide no ng gift of prophecy ng Panginoon, pagkat magkakaroon po tayo ng iba't ibang interpretasyon, no? Magkakaroon po tayo ng sariling interpretasyon na hindi po ito nakasang-ayon no sa hula na ibinigay po ng Panginoon. Kaya napaka-importante po no ng tinatawag na restoration of the gift of prophecy. At ito po yung ating napag-aralan mga kaibigan, mga kapatid, that the restoration of the prophecy or the gift of prophecy, ito po ay mangyayari right after the disappointment or the bitter experience, ang mapait po na experience mga kaibigan, mga kapatid, ng bayan ng Panginoon with regards no in connection with the fulfillment of the prophecies in Daniel 8:14 no the 2300 days na ito po ay nangyari noong 1844 mga kaibigan. Kaya atin pong i-recap mga kaibigan itong tinatawag na the gift of prophecy no. Nakita po natin that this gift of prophecy mga kaibigan ay nagkaroon po tayo ng lost contact sa Panginoon. No? And right after sin, no? Pwede po ninyo itong mapanood mga kaibigan. I think marami po sa aking mga live videos was already deleted. No? Ito po ay dinelete na po ng Meta because they have this new policy mga kaibigan. But makikita po natin that magkakaroon po tayo no or meron po tayong kopya doon po sa ating YouTube channel na pwede nyo pong tingnan, pwede nyo pong i-review mga kaibigan, and this will be posted no here in our Facebook page mga kaibigan, mga kapatid. So balik po tayo dito no, we have the lost contact no, nagkaroon po tayo ng lost contact mga kaibigan na tayo po no ay hindi na po nakapag-usap or hindi na po natin kaya na makipag-usap po sa Panginoon face to face because of sin. At nakita rin po natin mga kaibigan, mga kapatid, that there is a promise of the Lord in Amos 3 verse 7 that He will talk with us or God will reveal, no, ipapahayag po ng Panginoon yung kanya pong mga secrets, yung kanya pong mga bagay na tinatago. Ito pong lahat no na yung wala po siyang bagay na gagawin maliban kung ito po'y kanyang ihahayag sa kanya pong mga servants which are the prophets. At nakita po natin dito mga kaibigan na sabi po ng Panginoon that if there is prophet no kung meron man pong prophet na nasa bayan ng Panginoon, they will no or they will have a vision, or God will reveal Himself, will make Himself known unto him in a vision. At makipag-usap po siya by dreams, no? At makita po natin dito in Acts 3:21 na ang atin pong Panginoon ay nakipag-usap po sa pamamagitan po ng mouth of His holy prophets since the world began, no? Ito po yung kaparaanan ng Panginoon mga kaibigan, mga kapatid, na tayo'y muling ma-connect sa Kanya, no? At siya po ay magkakaroon ng contact muli sa bawat isa po sa atin. And we have also the 1 Thessalonians 5:20 na nagbigay po sa atin ng paalala that we should not despise prophesying. Hindi po natin ito iwawaglit mga kaibigan. Hindi po natin dapat ito na i-reject no or despise, kutyain or baliwalain, no? Hindi po natin gagawin 'yon mga kaibigan, mga kapatid.
Bagkus we have to prove all things, no? Kailangan po natin patunayan ang lahat ng bagay at kailangan po natin na hawakan or panghawakan po yung mga mabubuting bagay, mga kaibigan, mga kapatid. At meron din pong admonition ng Panginoon in 2 Chronicles 20:20. Sabi po dito, believe in the Lord your God, so shall ye be established, no? So, kailangan po natin maniwala sa Panginoon upang tayo po ay mapagtibay at kailangan din po natin maniwala sa kanyang mga prophets upang tayo din po ay umunlad, no? It is this way, no, na magagawa po ng Panginoon yung kanyang ang kanyang kalooban po sa bawat isa sa atin. But we have also this admonition, mga kaibigan, mga kapatid, that in Matthew 24 verse 24 na nagpaalala po ang Panginoon that there will arise false Christ and false prophet, no? Magkakaroon po ng napakaraming bulaang mga propeta, bulaang mga Kristo, no, na mag-aangkin po sila na sila po ay Kristo, sila po ay mga propeta, but they will deceive many, no? Marami po ang kanilang malilinlang, mga kaibigan, mga kapatid. Kahit yung very elect, ibig sabihin, yung remnants po ng Panginoon, the very elect, ay sisikapin po ng kaaway, mga kaibigan, mga kapatid, na ito po'y malinlang, no? And in 1 Corinthians 4 verse 1, makikita po natin dito, mga kaibigan, na pinaalalahanan po tayo ng Panginoon na huwag paniwalaan lahat, no? But try every spirit, no? Try the spirit, subukin nyo, no? Subukin natin kung ito ba ay mula ba sa Panginoon. We have the standard in Isaiah 8:20 that says, no, yung sabi po doon sa Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they do not speak according to these words, it is because there is no light in them. No, ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ganoong sukatan ay atin pong mapapatunayan kung ito ba ay nagmula sa Panginoon or hindi. No? And ito po ay pinaalala ng Panginoon. Bakit po? Sabi po dito, because many false prophets are gone out into the world. No? Marami pong false prophet. It is a wonder, mga kaibigan, mga kapatid, that right after the disappointment, no, at during the time na binalik din po ng Panginoon yung gift of prophecy, no, sa kanya pong bayan, ay sumulpot din po ang napakaraming nag-aangkin na mga propeta. Napakarami pong mga nag-aangkin na mga Kristo or Jesus in our modern day, mga kaibigan, mga kapatid. But this was already warned, no? Ito na po ay pinaalala na po ng Panginoon sa bawat isa sa atin through His prophecy, through the books, no, na inilagay niya po, no, sa Biblia, na nagpaalala po sa atin na kailangan po natin mag-ingat, mga kaibigan, mga kapatid. And makikita din po natin that si Jesus, no, nakikita po natin He was called, no, the prophet of the highest, no? And thou shalt go before. No? Ito po ay nag-refer, mga kaibigan, mga kapatid, sa kay John the Baptist. No? He is called the prophet of the highest to give knowledge of salvation, no? Nang magbibigay po ng kaalaman kung paano po, no? Paano po na tayo po ay magkakaroon ng knowledge of salvation, kaalaman patungkol po sa kaligtasan, and to give light to them that sit in darkness, no? And in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Ito po yung gawain, mga kaibigan, ng Panginoon. We can identify the work of the Lord because it will guide us into salvation. It will guide us how to be saved, mga kaibigan, mga kapatid. Ito din po ay magbibigay sa atin ng pag-asa. It will give light to them that sit in darkness. At ito din po, no, na ito po ay mag-guide sa atin pong paa in the shadow of death.
At makikita din po natin mga kapatid, no, gaya po ng ating napag-aralan sa nakaraan, that we have to test. We have these guidelines. Meron po tayong guidelines mga kaibigan, whereby we can test whether a prophet is true or not. No? Ang una po dito mga kaibigan, that a true prophet a message must be in harmony with the Word of God and the law of God. No? Kagaya po ng Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they do not speak according to these words, it is because there is no light in them. So ibig sabihin po, kung meron man pong mga nag-aangkin ng mga propeta o nag-aangkin po sila na sila po ay nagmula sa Panginoon, ngunit yung kanila pong katuruan ay hindi po sang-ayon sa law and testimony. Ibig sabihin po mga kaibigan, hindi po ito nagmumula sa Panginoon. At ito po yung paalala ni Isaiah. In Isaiah 8:20, wala po tayong mahahanap na liwanag sa mga katuruan na hindi po nakasang-ayon sa law and testimony. We have also here the verse in Lamentations 2 verse 9 that the law is no more, her prophets also find no visions from the Lord. So, pag wala po yung pag-keep ng law, pag wala po yung pagsunod sa katuruan ng salita ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, the prophet will also find no vision from the Lord. Hindi din po makakahanap ng liwanag yung mga naniniwala or yung nagpapatiwala, no, ng mga prophet, mga kaibigan. If they do not speak or they do not live in accordance with the law of God, wala pong vision, wala po tayong makikitang liwanag diyan, mga kaibigan, mga kapatid. The next test for a prophet is that the true prophet's prediction must come true. Kailangan din po na yung tinuturo or yung mga ginagawa pong prediction ng prophet, mga kaibigan, mga kapatid, ay matutupad. No? Kailangan din po itong matutupad. Meron pong mga bagay, for example po, no, in the case of Jonah, na kanya pong sinabi doon sa Nineveh, na ang Nineveh po ay i-destroy po ng Panginoon within 40 days. Ngunit hindi po ito nangyari, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil po, no, they have responded and they have repented, mga kaibigan, mga kapatid. So na-reverse po, no, yung judgment po ng Panginoon, hindi po natuloy yung 40 days. And it doesn't mean na si Jonah ay false prophet. Bagkus, their response, no, yung kanila pong response ay nagpatigil or hindi po nangyari yung prophecy sa kanila because they have stopped sin and they have returned to the Lord, mga kaibigan, mga kapatid. Ang kasunod po, mga kaibigan, na test ng prophet is that a prophet edifies God's people. Ito po ay nagpapatibay, ito po ay nagbibigay ng encouragement, exhortation, and comfort po, lalo na po sa bayan ng Panginoon. Ito po yung gawain ng true prophet, mga kaibigan, mga kapatid. Nagpapalakas, no? Nagbibigay po ng pag-asa sa bayan po ng Panginoon, mga kaibigan. And sabi po dito, that he that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. No? Meron pong mga tao ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan sila po ay nagkakaroon ng speaking of tongues. But it is unknown, no? Hindi po maintindihan, hindi po naintindihan ng mga nakikinig. And that does not edifies the church of God. Hindi po ito nagpapatibay sa bayan po ng Panginoon. No? Sabi po dito, they just edify themselves, but not the church of God, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito, no, ito pong pangatlo, that it should edify God's people. And the fourth test, mga kaibigan, is that a true prophet exalts Christ as the Son of God. No? Kanya pong tinataas si Jesus Christ, no, as the Son of God.
kagaya po na sinabi sa 1 John 4:15, that whosoever shall confess that Jesus is the Son of God dwelleth in him and he in God. Imposible po mga kaibigan, mga kapatid, na atin pong sasabihin na true prophet na hindi po pinagmamalaki, na hindi po nire-raise up si Jesus Christ as the Son of God. No? Kung meron man pong magtuturo na si Jesus Christ ay hindi po anak ng Diyos, ito po mga kaibigan, mga kapatid, ay bulaan at hindi po sang-ayon, hindi po makakapasa dito sa test of prophet. And the fifth one, no? A true prophet speaks with authority. No? Yung true prophet po mga kaibigan, mga kapatid, ay magsasalita po ng may authority. No? Just like si Jesus Christ, mga kaibigan, na nung siya po ay nagtuturo, siya po ay nakitaan na meron pong authority. No? Nagsasalita po siya ng hindi po ma-debate, hindi po ma-twist, no, ng mga Pharisees and scribe, and he speaks with authority. In number 6, mga kaibigan, mga kapatid, another test of a true prophet is that the true prophet will bear good fruit. No? Ibig sabihin po, yung kanya pong pamumuhay ay sang-ayon din po sa kalooban ng Panginoon. This should be, no, the characteristics of the true prophet, mga kaibigan, mga kapatid. And the seventh one, mga kaibigan, number 7, ito po yung pinakamahirap gayahin po, mga kaibigan. Number 7, a true prophet will exhibit definite physical signs when in vision. No? Na yung true prophet po, mga kaibigan, ay magpapakita po ng physical sign bilang pagpapatunay na sila po ay mula po sa Panginoon. Ang una po dito na physical sign, mga kaibigan, mga kapatid, is that the prophet's eyes are open during vision. Ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, na bukas po, literal po na bukas, hindi po yung symbolical na bukas na literal na nakapikit habang sinasabi po na bukas spiritually. Hindi po ganon. It is literally open, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin po, nakadilat po yung mata. Ang prophet po, while in vision, they have their eyes open. No? And in the next physical sign, mga kaibigan, mga kapatid, a true prophet falls down and has no strength. No? Ano po siya? He or she will fall down and mawawalan po siya ng lakas, mga kaibigan, mga kapatid. At siya po ay papalakasin po ng Panginoon, is then strengthened, but has no breath. No? Hindi po magkakaroon ng hinga. No? Hindi po siya hihinga. Wala pong hinga yung prophet while in vision. Hindi po siya humihinga, mga kaibigan. Even while speaking, kahit po nagsasalita, wala pong breath, mga kaibigan, mga kapatid, during vision. No? Marami po ngayon na nag-aangkin ng prophet na sila po ay nanaginip lang, tulog, na nanaginip patungkol po sa kanila pong sinasabing panaginip. No? Meron din pong mga ibang nagkakaroon ng vision. No? Nakikita po nila. But while in vision, they are breathing. No? Sila po ay humihinga. That is not a manifestation of a true prophet from God, mga kaibigan, mga kapatid. We have this experience of Daniel na nakasulat po sa Daniel chapter 10, mga kaibigan, na sinabi po ni Daniel yung kanya pong experience while having this vision. No?
There remain no strength in me, and I retain no strength. Neither is there breath left in me. Hindi po siya humihinga, mga kaibigan, mga kapatid, whilst in vision. So, the summary ng physical signs, no, na siya po ay falls down weak, no, mawawalan po ng lakas, and then siya po ay papatayuin at binibigyan po ng lakas ng Panginoon. At meron po siya, no, has eyes wide open during vision. Hindi po nakapikit, bagkos ito po ay talagang bukang-buka, no, or nakabuka po yung kanyang mata, or naka-open po yung kanyang mata during vision. And does not breath during vision. Hindi po humihinga during vision, but can speak. Ngunit sa kabila po nito na hindi po huminga, siya po ay nakapagsalita. No? Ito po yung manifestation of the Spirit, no, in the prophets of the Lord. So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, in Ephesians 4 verse 11, that God has given different gifts. No? Meron pong iba't ibang gifts, mga kaibigan, na ibinigay po ng Panginoon. But these gifts, no, meron pong purpose that is written in Ephesians 4 verse 12. No? So, dito po tayo sa 11, we have the different gifts. And the gifts are apostles, some are apostles, some are prophets, some are evangelists, some are pastors, some are teachers. No? And its purpose is for the perfecting of the saints. Ito po yung purpose ng Panginoon upang magkaroon po ng perfection yung kanya pong bayan, mga kaibigan, mga kapatid. And for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. Hanggang tayo po, no, ay magkakaroon ng unity when we come into unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, mga kaibigan, mga kapatid. So ito po yung pinaka-purpose po ng Panginoon, mga kaibigan. Bakit po niya binibigay itong gift of the Holy Spirit? For the perfection, na darating po tayo sa punto, mga kaibigan, na hindi na po tayo malilinlang, hindi na po tayo kagaya ng bata na pwede pong dalhin ng mga wind of doctrine. No? Meron na po tayong paninindigan. Hindi na po tayo linlang, no, ng kahit anong pong mga bagay na hindi po sang-ayon sa kalooban po ng Panginoon. And we have also, no, in Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Kung wala po yung vision po ng Panginoon, mga kaibigan, kung wala pong vision mula po sa Panginoon, ma-perish po, no? Or ma-destroy po yung bayan po ng Panginoon. Lamentations 2 verse 9, pag wala po yung law, kung wala po yung batas po ng Panginoon, pag niyurakan po yung batas po ng Panginoon, mga kaibigan, there is no vision also na makikita, mga kaibigan, mga kapatid. And we have also here, no, the sabi po dito in Revelation 12 verse 17, and the dragon was wroth, no? Ang dragon po ay nagalit po sa babae, and the woman represents the church, and went to make war with the remnant of her seed. No? Na ito po ay nakipaglaban, laban po sa mga natitira, no? na binhi po ng Panginoon, the remnant of her seed. Ano po yung characteristics ng remnant? At makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, which keep, no, the commandments of God. Sila po ay sumusunod sa salita po ng Panginoon or sa utos po ng Panginoon, and have the testimony of Jesus. Dalawa po
ang kanila pong panghahawakan. Sila po ay sumusunod sa utos ng Panginoon, and at the same time, they are having this testimony of Jesus. At ano po yung testimony of Jesus in Revelation 19 verse 10? And I fell at his feet to worship him, and he said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ibig sabihin po mga kaibigan, mga kapatid, yung patutuo po ni Jesus Christ ay ang presence of the spirit of prophecy. Wala pong ibang makagawa po nito mga kaibigan. Yung manifestation of the gift of prophecy, wala pong makagawa nito maliban po na mula po sa kay Jesus Christ. No? It is a proof of the presence of the Lord. It is a proof of the providence of the Lord, no, sa kanya pong bayan, which is the spirit of prophecy. And in Revelation 10 verse 11, and he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Ito po yung bilin po ng Panginoon. Ito po yung prophecy na nakita po ng Panginoon that the people of God, no, ibabalik po ng Panginoon yung gift of prophecy sa kanya pong bayan, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya po, ito po ay napakahalaga na atin pong titingnan, mga kaibigan, mga kapatid. 1 Corinthians 1 verse 6, Even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Malalaman po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na ito po, no, ay talagang sa Panginoon. Kung it is a confirmation, it is a confirmation of the presence of the Lord. It is the confirmation of the presence of Christ in His church. The spirit of prophecy, mga kaibigan, mga kapatid. No? Upang hindi daw po tayo, that we will not come behind in no gift, waiting for the Lord, no, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, mga kaibigan. So ito po yung gift ng Panginoon sa kanyang bayan. Imagine niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, kung wala pong gift of prophecy, no? Kung wala pong pamana na ibinigay po ng Panginoon, kung wala pong gift of prophecy, ano kaya ang mangyayari sa bayan ng Panginoon? If there is no guidance of the Spirit of the Lord through the prophecy, mga kaibigan, mga kapatid, ano kaya, no, ang ating interpretasyon sa mga verses, sa mga parables ni Jesus Christ, sa mga prophecies in the books of Daniel and Revelation, mga kaibigan, mga kapatid? We will have no guide if there is no gift of the Spirit of prophecy or the testimony of Jesus. No? Kaya nga tinatawag ito, mga kaibigan, na testimony. Patutuo po ni Jesus Christ na talagang kanya pong bayan yung nag-aangkin ng kanyang bayan because of the presence of the spirit of prophecy, mga kaibigan, mga kapatid. Sa susunod po, no, kung hindi po natin magagawa po bukas, mga kaibigan, we will have this, no, in on Thursday, no, kasi kadalasan po pag Wednesday nagkakaroon po kami ng staff meeting, no, sa amin pong online school. Maybe on Thursday, no, God willing, magkakaroon po tayo ulit ng live, mga kaibigan, mga kapatid. And in that topic, no, sa susunod po natin na topic, atin pong titingnan, mga kaibigan, no, let us evaluate yung mga
iilan sa mga nag-aangkin na Diyos sa ating kapanahunan ngayon, nag-aangkin na mga prophet ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon. Let us try to evaluate whether who among them no, are really true God's prophet. No? Kaya marami pong salamat mga kaibigan, mga kapatid sa inyo pong pagsama sa atin pong pag-aaral sa gabing ito. At bago po tayo magtatapos, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyo pong binigay na biyaya sa amin, lalo na po sa gift of prophecy. Maraming pong salamat Panginoon sa iyo pong dakilang pagmamahal na ayaw niyo po kaming malinlang lalo na po sa mga panahon na ito. Tulungan niyo po kami Panginoon na kami po ay manatili sa katotohanan, manatili po kami sa iyong katuruan upang ang bawat isa po sa amin ay magiging ligtas sa kaaway. Panginoon, ingatan niyo po kami sa gabing ito sa amin pong pagtulog, kasama po ang aming mga viewers sa iba't ibang bahagi po ng sanlibutan. Tulungan niyo po kami na maiwas sa kahit anumang kapahamakan sa mga taong nagbabalak ng masama. Iiwas mo po kami, Panginoon, at tulungan niyo po kami na magkaroon ng mahimbing na tulog at makagising po kami sa umaga na muli pong magpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Marami pong salamat sa iyong paggabay sa bawat isa sa amin. At ito pong lahat ay amin pong dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa atin pong pag-aaral sa gabing ito. Nais ko pong batiin ang aking mahal na ina, Julie Wanse. Good evening. Ganon din po kay Sister Gliceria Rillermo. Nagtanong po ito si Sister Gliceria kung kailan po tayo babalik. At ito na po, ipagdasal niyo po ang atin pong pagsisikap mga kaibigan, mga kapatid, na maiparating sa mga nais po na makaalam, makapag-aral sa salita po ng Panginoon na mas ma-improve ang atin pong kaalaman, especially with regards to the prophecies in these last days. Ganon din po kay Brother Jezreel Bachicha. Good evening din po sa inyo. At sa kay Granny Eunice Rodica, balik na po tayo Gran sa atin pong program, and hopefully ngayon nga po medyo nahihirapan ako sa salita kasi meron po akong ubo at medyo paos, ngunit meron pa namang boses, so we can do this program. At ganon din po sa aking auntie na nasa Butuan, kay Nanay Bibing. Marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ganon din po kay Ma'am Joy Plana, Sister Jenny Clear, Sapa de Vinagracia. Ganon din po kay Sister Adela Pulik. At ganon din po kay Sister Linlin Gaitan Tamon. Ganon din po kay Sister Jamie Cinto, Milene Salazar, Brother Gilor Mantuba, Brother Chris Omali, Sister Colleen Mendaro, Brother Alvin D. Padagas, at Brother Wilson Rillermo, Brother Joel Lito. Marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa atin pong pag-aaral sa gabing ito.
Kita-kita po tayo mga kaibigan, mga kapatid, sa susunod na pagkakataon, and may the Lord bless us all. May God keep us safe. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. Amen.